Hello Clickers! Pawisan na ako agad. Hindi ba guys simula? For today's video, gagawa tayo ng tiny house tour update and also sasagutin natin yung mga questions o yung mga tanong na kinoment ninyo doon sa previous video namin ng tiny house tour. So let's go! Cling on to your dreams, cause dreams do come true. So face it till you make it. Sa loob muna tayo. Yan, pasok tayo sa loob ng aming munting tahanan. By the way guys, yan, may pusa kaya kailangan kumatok. Hello! Hi! Excuse mo na kids, pakita natin sa kanila yung bed. So for the biggest update, ito literally a big bed. Full double bed na napupull out. Pinagawa namin to sa Cozy Fern. Yan, sobrang happy kami sa kanya guys. So sa ngayon lang, syempre bago pa yung foam namin, kaya medyo mahirap pa siyang i-pull out tsaka i-push back. Para na kaming nasa hotel. Tapos, what else? Dito sa loob, syempre yung TV na 55 inches. Meron tayo dito. Tapos yung bookshelf, siya na rin yung naging parang pinakang lalagyan namin ng gamit o tabakan namin ng gamit. Tapos siya, may electric fan kasi hindi naman tayo laging naka-aircon. Ayan, kung mapapansin nyo, dati yung CR nandito. Ngayon, ito na siya. Pinagawa namin siya sa labas. Extended yan. Ayan yung CR natin. Tapos may table dito na coffee table, supposedly, pero hindi naman ito masyado nagagamit. Ayun. Nagkaplano kayo bumili ng ref, mini ref para dito. For now, si Oreo muna yung gumagamit ng area na yan. We have a cat. Hey, Oreo. How are you? Ha? You smelling it? Ayan, bagong kagat. Ayan, bagong sugod sa sa Animal Bite Center ang aming bunso. Yan, functional yung sink natin. Gamit na natin yan. Ayan. Tapos, dito maglalagay tayo ng oven or microwave. Hindi kami nagluluto sa loob ng prefab na to. Kaya, tinanggal na namin yung stove. Di ba dati may stove dito? Pinakita namin sa previous video. Ngayon wala na. So, there. Pretty much that's it for our indoor. Ang marami talagang na bago guys is yung sa labas. Kasi, baka lumabas. Bilis. Ayan, labas muna tayo. Yan, dito sa labas, maraming nagdag na feature. Kumbaga guys, ang nangyari, actually, etong loob na to, parang naging room na lang siya. Bedroom na lang talaga siya, yung tiny house. Dahil, yan, paglabas, nagkabit kami ng swing. There are 3 swings. Merong 1, 2, wait lang, ito yung Tarzan ko daw, oh. So, meron pang isang mataas na swing dito. Nag-decide kami na itong tiny house is just the main house na lang dito sa glam site. Supposedly kasi originally dapat dito kayo magstay ng matagal. Pero we had to go back to Antipolo. Kaya ngayon sabi namin, sige, gawin na lang namin glam site. Itong buong area to in memory of Papa na rin. So ngayon, more on outdoor yung mga improve namin. So like here, pwede mag-bonfire. Tapos yung mga camping chair na collapsible para pag umuulan pwede iligpit. And we put this fly sheet o yung tarp na tinatawag. So parang ito ngayon yung pinakang living area namin. So meron tayong camping table dito. Tapos ito, since hindi ginagamit nila mama, nilagay lang namin dito. Tapos this stone, this is a giant stone actually, na dati, nakakalat lang yan dito. Pero since marami akong childhood memories dito, yan, sinama natin siya dito sa glam site natin. Naging upuan siya, pwede rin coffee table. Tapos yung mga lumang gulong ni present yung dating kotse namin, ginawa din namin na pwedeng upuan. This one also, pwede siyang upuan. Pero kapag kailangan mo ng side table, let's say ito namang camping chair na to yung i-maximize natin, nag-add din kami nito, pwede siyang gawing side table. Ipapatong mo lang to. This one actually is galing to dito sa galing sa bonfire natin, portable fire pit natin. Para mas gumanda ang ating glam site, ayan, nag-add tayo ng mga frog grass. Yan, kumapal-kapal na siya, pero maripis pa yan actually. Tapos naglagay lang tayo ng mga plants dito. Ayan, si Mami, nagkakabukas ng pomelo, kanina pa. Buksan mo? Huwag mo gabitin ko kung masisira. Try natin baka matibay. Masisira. Organic to. Huwag yung kung gagamitin mo. Tigas ulo ito. So yun, that's it for our tiny house. Ay, wait lang guys, meron pala kami dagdag dito na ayan o yung net pang salo ng dahon. Although ideally sana dapat mas mataas pa siya. Pero ewan ko, medyo nahirapan siguro na mag-install yung nagkabit. Ayan. Plus, ayan, yung mga ilaw. Anong tawag niya, mahal? Anong tawag dyan? String light. Pero para mas ma-appreciate natin ang string lights, syempre itest natin sa gabi. Hey Google, turn on string lights. Yun. Okay, turning the string lights on.
So, yun yung string lights natin sa gabi, guys. Nakapalibot yan. Hanggang sa may puno. Ayan, o. Okay, for better appreciation, ito yung view ng ating tree house, tree box. Ayan, kasi para siyang box under the tree. Ito naman guys, from this angle, sa bandang left. Ayan, kitang-kita na tagang mapuno. Kaya presko dito sa aming tree box. At para mas ma-appreciate guys, pakita ko sa inyo yung view sa gabi. Box, ito siya. Naka-on na yung string lights. Ito naman, on another angle. On a different angle. Ayan, di ba? Very resort-like ang aming area. So this time, sagutin natin yung mga tanong. Hindi po kasali ang septic tank. Pwede. Mag-a-add ka ng 7.5. Meron silang sarili nilang septic tank. Pero in our case, ang ginawa namin, nagpagawa kami sa iba. Paano yung installation ng water pipeline sa CR at kitchen? As you can see dun sa previous video or sa kanina, inon ko lang yung faucet. Itong glam site namin is connected sa bahay ng parents ko. So, ganoon lang, nakakonect lang yung pipe as yung water source Sa pipe nila mama. Sa pipe nila mama. Pati Oo. yung electricity, ganoon Yes. din. Yung piping, di ba, sila na, basta may abang, sila na rin yung magtutuloy nun paloob. Oh yes. So, papagawan mo siya ng abang, coming from your water source, and then yung team ng ESSC, sila na yung nag-handle nung pagpasok ng tubig, papasok do sa prefab. Yes. Required bang kumuha ng building permit mga prefab house ngayon? In our case, hindi na-require. Oo, kasi, well, I think it depends on the, hindi rin eh. I was gonna say sana, it depends on the place. Kaya lang, hindi rin kasi may kilala kami, nagkapagawa ng project sa Antipolo, sa loob ng village. Yung gantong prefab house is gagawin ng extension ng bahay nila. Pero ito, hindi na siya part ng building permit. Yes, kasi parang ano siya, hindi siya permanent structure kung tawagin. It's something kasi na pwede mong ilipat, pwede mong Yes. baklasin, hindi siya yung nilalagyan ng foundation na napakamalalim. Yes. So far, hindi siya na-require ng building permit when we started with this project. Oo. So wala din kami electrical inspection na ginawa kasi nga, Oo. ano lang siya eh, parang siyang, imagine mo, Extension lang siya. parang ka lang naglagay ng kwarto na nakakonect dun sa house nila mama. Ganun yung ginawa namin. I guess best practice would be, depende ka sa, kung let's say sa village kayo magpapagawa, kung meron mang magbabalak, di ba? Is to check with your homeowners association. Oo. Di ba? Pati dun sa, Developer. oo, i-check din sa developer, sa lahat. Yes, kung allowed ba. Kung allowed ba. Pero dapat naka-on palagi ang aircon kasi mainit yan, sabi niya. Meron pa sabi In our dito. case, hindi. Wait lang, Oo. diba? Di po mainit. Yeah, in our case, hindi siya mainit Oo. presko. Kasi guys, itong lugar namin, covered by puno. As in, Oo. may mangga dito, may puno lang ka doon. Mm-mm. Tapos yung paligid pati nila mama, covered din ng puno. So I think malaking factor yun kung ba't hindi kami naiinitan. Yeah, tsaka yung material kasi nila mismo, insulated na. Yun. Ano kasi, I think nanggagaling yung ano na yun, yung notion na yun, Dad, kasi sa mga container van type na talagang, syempre, since container van, parang ang preconceived notion mo dyan, mainit talaga. Yes, kasi Ito sobrang kapal na bakal nun. oo, ito kasi hindi siya container van. It's a Yes. prefabricated house. Manipis lang siya guys, yung lata niya, manipis lang. Ang makapal sa kanya is yung naka-sandwich. Yung feeling niya. Yung feeling niya. Oo. Tsaka- Yung parang insulation niya. Yes. Ito, puro ganito ang tanong. How much po? How much ang paggawa? Magkano po nagastos? Magkano po lahat ang nagastos? Sasagutin natin yan sa next video para maisa-isa natin lahat ng gastos at yung total na ginastos natin para sa aming glam site. Yes, lahat-lahat na. Mm. 'Di ba? So yun. For now, thank you for watching. See you on the next vlog. Bye! Bye!